pondo sa edukasyon, hindi sa korupsyon. Yan. Gusto ko lang pakitain. Ang ganda, no? Ang damit ko. Yan. Yun, so gusto ko lang siya ipakita. Yan. Kaya, mamaya class picture, kapit tayo ng camera. Pero patayin ko lang yung electric fan dahil masyadong malamig. So, kumusta naman kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Umulan ng malakas dito kanina sa PUP. Pero saglit lang naman. So, sana nasa ligtas kayong lugar. At kung nasaan man kayo ngayon, sana pumirmi muna kayo, pansamantala. Ingatan ang sarili. Kung hindi kayang maingatan, ingatan pa rin. Maging conscious tayo sa paligid natin. Kung nag-multitasking ka, may nakasuksok na earphone sa tenga mo, maging alerto ka sana sa paligid mo. Dahil sa lipunang ito, mahirap ang maging tanga. So, tanga ka talaga. Anyway, ayun. So, sana, huwag natin pabayaan sarili natin sa mga oras na ganito. Yun, sige. Sana nagagawa mo record to. Medyo may kadamutan ngayon yung MS Teams Buwan ko ng record. Yun, pwede. Yan. So, batay kasi sa mga karanasan, medyo may kadamutan ngayon MS Teams. So, naka-record naman tayo pero hindi ko alam kung magagawa itong mag-save. So, siguro kanya-kanyang download na lang kayo dyan ng ating lecture kung gusto nyo. Bagamat ito ay naka-record naman na. Naka-online recording. Yun, so, long time no see, no? Tagal kong di nagpakita. Ang biro ko pa nga kay President. Kasi napapansin ko lang din, ang biro ko kay President, parang nagpaparamihan kami ng unang subject nyo na nagpaparamihan kami kung ng out of town. Kumbaga ganyan. So, madalas din palang wala ang major subject. Major subject yan, no? Tres? Majors po. Pero dalawa pong araw po namin siya pinapasukan. Kaya naman pala. Meron siyang valid reason kung bakit hindi na kayo minimit ngayon dahil meron man pala kayong isang araw pa. Opo. Yung sa atin kasi hindi valid dahil once a week lang tayo. Yan. Pero yun nga, total marami na kayo. Isa sangguni sa inyo ni Pres kung pwedeng halimbawang tulad ngayon, wala yung unan yung subject bago sa akin. Kung pwedeng mag-meet na tayo na maaga, sasabihan ka agad ako. Whether online man yan or face-to-face. Nang sa gayon, kung bakante yung oras na yan, magklase na tayo doon at hindi na tayo magkaklase ng gabi. Yun lang. So, feeling ko naman papabor tayo doon kapag may ganong senaryo. Dahil syempre, sino ba naman ang tao na gustong abutin ng gabi sa PUP? Halimbawa, pag face-to-face, sinong gustong taong abutin ng alas 8, alas 9? But anyway, yun lang naman yung concern kanina, yung konti pa lang kayo. Yun, so, ang huling pagkakaalala ko, ang ating huling napagkwentuhan ay tungkol sa nationalismo at lipunan. At ito, kasunod nito, globalisasyon. Itong dalawang to ay ang magiging tuntungan natin para magawa yung activity. So, in advance ko yung activity nang sa gayon magkaroon na tayo ng idea kung ano yung mga nalamanin nito, tulad nito. Yan, kaya mamaya, klaruhin natin yan. And then, ayun, sige, simulan na natin to. So, huling natalakay natin ay nationalism at lipunan kung saan tinalakay natin doon ang tawag dito, iba't ibang uri ng nationalismo. Merong liberal, merong konserbatibo, merong radikal na nabuo sa konserbatibo, at meron din namang integral. At ito ay umiral mula panong-panahon ng Espanyol hanggang sa kasalukuyan. Bakit nasabi kasalukuyan? Dahil obvious naman, kitang-kita naman na hindi ito huminto sa panahon ng Hapon. Hindi ito huminto sa panahon kung kailan bumalik ang mga Amerikano. Kundi nagtuloy-tuloy ito hanggang ngayon, tulad ng mga liberal na ang daming mga makadayuhang Pilipino.
Bakit nga ba may gano'n? Ano nga ba nakaka-impluwensya sa kanila? Siyempre yung kalakasan ng pandaigdigang impluwensya. Na kung saan, sa pandaigdigang impluwensya, ang lakas nitong manghatak ng konsepto, kamalayan, wika, kultura natin. At dahil dito, yung ating pagkakakilanlan, unti-unting nagiging malabnaw o nagiging sabaw. 'Di ba? Yun, kaya nga mayroon akong inside joke sa inyo noon na posibleng magiging or nagiging Pilipino lang naman or maka-Pilipino lang naman tayo tuwing Miyerkules, 6:00 ng gabi. Gano'n lang. Pero kung hindi Miyerkules 6:00 ng gabi hanggang 9:00 ng gabi, hindi na kayo nagpapaka-Pilipino. Ewan, baka inside joke lang naman natin 'yan. So gano'n, kaya medyo, ah, hindi pala medyo, kaya kitang-kita natin na gano'n kalakas 'no, ang epekto nitong pandaigdigan na impluwensya. Puwede nating magamit na term, ang globalisasyon. Kaso, anong mga nagiging implikasyon nito sa ating edukasyon at sa ating pagka-Pilipino, 'no? Sa ating edukasyon at sa ating pagka-Pilipino. Kaya tara, simulan natin tuklasin kung ano pa yung mga bumabalot 'no, sa globalisasyon na nakakaapekto sa ating edukasyon. Simulan natin 'to sa larawan na ito. Anyway, ito nga pala ay, article ni Dr. Alan B. Bernardo at, sininop natin 'to o sinummarize natin 'to para maging lektura. 'Yun, so ayan, Language in Philippine Education, Rethinking Old Fallacies, Exploring New Alternatives Amidst Globalization. So ano nga ba yung larawang binabanggit ko kanina? Eto, 'yan, ang larawan ng globalization. Sa ngayon, posible na do'n pa kayo sa libro na balang araw ay makakasuot ng toga 'no, ganyan, sombrero, at balang araw din ay magiging propesyonal, na balang araw din ay sumasahod na ng libo-libo, lalo na sa inyong kurso 'no. Bagamat meron din namang stigma na kapag engineering ang kurso, malaki kaagad ang sahod. Para lang sa inyong kaalaman, hindi porket engineer ka ay malaki kaagad ang sahod. At batay na 'yan sa aking mga karanasan dahil siyempre ilang taon na ba ako nagtuturo, ilang beses na rin ako naka-handle ng iba't ibang kurso sa engineering, archi, whatever pa, ay hindi naman kaagad malaki ang sahod diyan. Kaya, paghandaan pa rin. Gano'n pa man, sumasahod 'no? Pero ano ang pagkakapareho ng mga 'yan? Lahat 'yan ay naimpluwensyahan ng globalisasyon. Edukasyon halimbawa, kitang-kita naman natin na sa edukasyon natin gaano kalakas ang impluwensya ng globalisasyon sa atin. Kitang-kita naman sa wika pa lang, hindi ba? Sa wika pa lang, sa mga konseptong itinuturo pa lang. Halimbawa, ah, mga parte ng sasakyan o parte ng refrigerator, parte ng aircon, ganyan. Malamang naka-English term 'yan. Pero for your information, sa Japan, hindi naka-English term yung mga 'yan. Yung mga parts o anuman ng isang ref, sasakyan, aircon, whatever, naka-Nihongo 'yan. Pero bakit sa Pilipinas hindi magawang gano'n? Dahil kulang pa tayo rin sa paniniwala na kaya nating makipagsabayan. Bakit tayong kulang sa paniniwalang kaya nating makipagsabayan? Dahil noon pa lang, panahon pa lang ng Espanyol, marami ng mga Pilipinong walang bilib at walang tiwala sa ating sariling wika. Napag-aralan na natin 'yan at yung gano'ng mga tao o gano'ng mga Pilipino ay umaabot pa rin hanggang sa ngayon. Sa gitna propesyonal, siyempre magiging propesyonal kayo, pero ano ba ang wika sa trabaho? Lalo sa kurso ninyo, sa field ninyo. Hindi naman purong Filipino 'yan, English 'yan, 'di ba? Paano kung ang may kailangan ng serbisyo ninyo, ng paglilingkod ninyo, hindi naman gano'n kaalam 'no, sa mga bagay-bagay sa Ingles, sa computer o ano man, o sa architect, sa doktor o ano man, 'di ba?
Kaya mabuti rin na ibaba natin yung level sa wika na bukod sa naiintindihan ay naunawaan din. Ano pa bang wika yun? Ay yung wikang kinamulatan natin. At pera, syempre, alam naman natin yan, globalisasyon, pera, World Bank. Nakokontrol ng World Bank kung gaano kalaking pera lamang ang pwedeng i-produce ng isang bansa. Eh, di ba sabi nyo, di ba sabi sa ating lipunan, marami tayong utang, malaki ang utang ng Pilipinas, di ba? Eh bakit hindi na lang tayo gumawa ng maraming pera para mabayaran yung utang? Hindi pwede yun. Merong hangganan, merong limitasyon yung value kung hanggang saan lamang, hanggang magkano lamang pwedeng gawing pera ng isang bansa na may utang sa World Bank. So therefore, namamanipula ng globalisasyon. Sa mga tuwid nga rin, sa tatlong ito, napapangibabawan tayo ng globalisasyon. Yes, para saan pa yung pagkatuto natin? Kung balang araw, itong natutuhan nating kaalaman, eh sila lang din ang makikinabang. Doon na papasok yung tinatawag na mas mataas na antas ng kaalaman, ang kamalayan, na kung saan ilalapat natin to sa pangailangan ng ating bayan. So, tingnan natin yung pagkakaiba, no, ng knowledge versus higher learning. So, pag sinabing intellectual property, ayan, pasok kayo dito. Diba? Pasok kayo dyan. Posibleng makabuo kayo, maka-invento kayo, makapag-research kayo ng mga bagay-bagay na bunga ng inyong talino. Ipapapatent nyo yan para sa inyo nakapangalan or nakaka-copyright, di ba? Pero, nakatulong nga yun, di ba? Pero merong humahad lang para maging blessings ba? O maging kapaki-pakinabang yung ating mga imbensyon. Ano yung humaharang? Naghahanap tayo ng manpower na siyang tutulong sa atin para malikha natin yung mga imbensyon natin. Pag sinabing manpower, doon na papasok yung human capital. Halimbawa, hindi natin dine-degrade, dina-down, o ini-invalidate ang mga graduate ng K-12 pero nagtrabaho na ganyan. Ano ang nakuha nilang ano ang nakuha nila sa kanilang pag-aaral hanggang K-12, hanggang grade 12? Nagma-match ba yun sa trabaho kayo na pinapasukan ngayon? Obvious naman, at kitang-kita naman natin, lalo na kayo, second year na kayo, kitang-kita naman natin na more on skills lang ang tinuturo hanggang K-12. Nang sa gayon, skills lang ang mapakinabangan sa atin ng mga dayuhan. Nang sa gayon, hindi tayo umangat pa sa kanila dahil pag nag-isip na tayo, nagtaan na tayo, gumagamit na tayo ng utak, wala na. Ang kailangan lang nila sa atin ay ang ating lakas paggawa. Napakaraming OFW. Isa na rin ang airpot ko dyan. Sumalangit na ba? Pero ano ang pinakamas ginagamit nila? Ang kanilang kalakasan. Anong patunay? Merong age limit para maging OFW. Pero meron bang age limit sa paggamit ng talino? Sa paggamit ng tamang kamalayan? Sa pagtatanong, may age limit ba doon? Wala. Sa kanila, naglalagay sila ng age limit dahil ang kailangan nila sa atin, kalakasan. Sabi ko nga, ayun ko, nabanggit ko nga, nung first meeting natin sa orientation, nagmimistulan tayong Facebook Marketplace ng buong mundo. Kung saan, imbis ng mga bagay, gamit, tirahan, kotse, o anuman, mga binibenta, sapatos, bag, damit, anuman, imbis na yun ang makita sa Facebook Marketplace, ang nakikita, tayong mga tao nakatayo, tayong mga Pilipino nakatayo. May condition pa, 9 out of 10, ito na pagtapusan, ganyan-ganyan. Nagmimistulan tayong imbes na laman ay bagay, ang laman ng Facebook Marketplace sa Pilipinas ay mga tao, mga Pilipino. Nakita yan ng UNESCO. No, nakita yan ng UNESCO. Ang ironic nga no, na UNESCO ay parte ng globalisasyon. Pero ang ironic dahil sa kanilang dineklara, no, 1998, ano nga ba yung kanilang dineklara? Ito, babasahin natin. Institutions should educate students to become well-informed and deeply motivated citizens who can think critically,
Analyze problems of the society, look for solutions to the problems of the society, apply them, and accept social responsibilities. Ang tanong, no? Ang tanong dito, 2-7. Nangyayari ba yan sa atin? Baka mamaya hanggang ano lang tayo. Who can think critically? Or sige, sabihin na natin, bigyan na natin yung analyze problems of the society. Bigyan na natin yan. Baka mamaya hanggang dyan lang tayo dahil minsan, posibleng iba sa atin, wala naman talagang pakialam. Diba? Panggap lang tayo. Dahil sa paghahanap na ng kalutasan, sa pag-a-apply ng kalutasan, at sa pagtanggap ng responsibilidad sa lipunan, nawawala na tayo. Hindi porket hindi natin nararanasan, ay hindi na tayo magtatanong. Hindi na tayo maghahanap ng kasagutan. Ang sabi ng UNESCO, dapat ganyan ang nangyayari sa higher education sa mga paaralan, universidad, institusyon. Dapat hinihikayat ng mga mag-aaral, hindi lang sa pangmayoryang subject, kundi sa lahat. Ma-apply yan sa lahat. Ang tanong dyan, nangyari ba yan sa hanggang grade 12? Baka nga mamaya, ngayon nyo lang naririnig itong mga bagay-bagay na to. No first year kayo, doon na lang simula sa inyo yung makarinig ng mga itong mga bagay-bagay. Dahil sa PUP na kayo. Paano kung hanggang grade 12 lang kayo? Naniwala kayo na pwede na kayo magtrabaho? Sabi ko nung first meeting natin, kailangan ng pampublikong edukasyon para sa sapat, totoo, at akmang kamalayan na magagamit natin sa lipunan. Hindi pwede dito yung by the grade. Hindi pwede dito yung nakatutok ka lang sa numero at libro. Kinukulong mo yung sarili mo sa kahon. Hindi pwede yung ganon. College na kayo, 2-7. Bonus pa na nasa PUP kayo, 2-7. Pero hindi pwede rito yung by the book ka lagi. By the numbers ka lagi. Kailangan mong lumabas dyan at mag-isip at maging curious. Dahil baka mamaya, hindi natin napapansin sa sobrang pagtingala o anuman, sa sobrang impluwensya siguro ng dayuhan sa ating kamalayan, sa ating pagka-Pilipino, oo lang tayo ng oo kay Uncle Sam kapag sinabi niyang, we want you. Sino ba si Uncle Sam? US. Hindi ko ini-invalidate ko ano man yung mga trabaho nandiyan sa larawan. Hindi ko naman sila basta-basta nilagay lang dyan nang wala lang. Diba? Lahat ng trabaho marangal, karespe-respeto. Okay, lahat ng trabaho marangal, karespe-respeto. Huwag mo lang matatagpuan si Boy Illegal. Dahil pag nakita mo si Boy Illegal, wala na, finish na. Teka nga, speaking of Boy Illegal, wait lang. Para ma-motivate tayong ano. Kailan niyo ba si Boy Illegal? Teka, saan na ba yun? Mamaya na nga, ayaw mo na. Yan. Ano-ano yung mga sa larawan? Posibleng pasok kayo dito kasi meron din programming yan kahit pa paano. Pero, feeling ko makarelate naman kayo dito. Halimbawa, yung nasa upper left, yung pagkukumpuni ng TV ata to, o ref, o aircon, ano man yan. Hindi ko alam. Or TV siguro yan. Kailangan mong kabisaduhin kung ano yung mga function ng bawat parte ng kanyang hawak, di ba? Kailangan mong kabisaduhin kung saan may sasalpak yung mga wire na may iba't ibang kulay. Kailangan mong kabisaduhin kung ano yung trabaho ng bawat bahagi ng ginagawa niya. Ganon din sa nasa baba. Yung aircon natin o makina ng sasakyan o ano man. Kailangan mong alamin kung para saan yung freon or para saan yung ganitong mga bagay-bagay. Kahit yung nasa lower right, kailangan mo kabisaduhin kung paano or para saan yung paggamit ng drill or ng drill bit ba yan o naman. At kahit yung pananahi, kailangan mong malaman kung paano yung tamang timpla ng pag-apak mo doon sa baba para umikot ng tama at hindi maging palyado ang pagtatahi mo. Pero saan nakasentro lahat yan?
Kailangan mo lang kabisaduhin lahat ng mga bagay-bagay na ito. At kapag kabisado mo yung mga lahat ng mga bagay-bagay na ito, makapagtrabaho ka. At kapag makapagtrabaho ka, magkaroon ka ng kabuhayan. Pero paulit-ulit lamang ang magiging siklo niyan. Kung saan magiging stuck ka na doon sa nakabisado mo para magawa mo lagi na maayos sa trabaho mo. Hindi ka na nagkaaroon ng pagtaas ng o pagtatanong, teka, dito na lamang ba iikot yung mga ginagawa ko? Lalo kayo, 2-7. Nasasaya kayo. Teka lang, kailangan ko pakita. Lalo kayo, 2-7. Nasasaya kayo. Yeah. Nasasaya kayo. Hindi kayo napunta dyan nang wala lang, tanginang yan. Hindi kayo napunta nang wala lang dyan. Napunta ka dyan nang may dahilan. Okay, alam niyo naman kung anong pinagdaanan niyo. Kalasado ko na ulit yung camera. Alam niyo naman kung anong pinagdaanan ninyo eh. O lalo kayo, ano, doon lang kayo ikot? O sige, gusto kong banggitin nyo yung buong acronym ng ano sa ng course nyo. Tinga, anong course nyo? Banggitin nyo. O ikaw na lang, press. Mahihain ka mga klase mo eh. Bachelor of Science of Computer Engineering po. Computer engineering, di ba? Okay, salamat, press ha. Going back, computer engineering, di ba? May stigma ang lipunan kapag ikaw ay nagtapos sa computer engineering ay parang katulad sa information and technology na, uy, na-virusan yung computer ko, pwede bang di ba may ganun? Tingnan nyo. Sa sobrang curious ng isang estudyante dati, gumawa siya ng program para sa kanyang thesis. Ngayon, sabi ng mga panelists, yung kanyang thesis, sablay. Di pwede, kailangang i-revise. Eh siyempre, pinagpuyatan niya yung pagpo-program. Alam nyo na isang symbol lang sa programming, hindi nagagana yung buong program. Alam niyo yan. Pinagpuyatan niya, pinaghirapan niya yan. Dugot pawis, hirap niya yan, tsaka puyat. Sobrang inis niya, in-enter niya yung program. Boom! Naapektuhan ang Pentagon, ang CIA. Yung love virus, noong 2000 ata yun. Sa ama yun eh. Sana familiar kayo doon. Ay, Y2K virus ata yun or love virus. Sana familiar kayo doon sa Filipino na yun. Ngayon, kinuha siya ng Pentagon para doon siya magtrabaho pero bumalik siya sa Pilipinas. Pero prior to that, yun nangyari yun, mantakin nyo, kinilala siya ng ama, ng eskwela ang kanyang pinag-aaralan kung saan niya dinepensahan yung kanyang thesis pero pinarevise sa kanya, ganyan whatever. Kinilala siya. Wow, grabe. Grabe yung ano doon. Teka, di niyo nga ako pinasa sa defense ko eh. Ba't ngayon, di ba? Parang wow. Hello? Bakit nakilala ko sa US, sa ibang bansa? Di ba? Pero ano yung kailangang i-capture na idea or thought doon? Yung curiosity natin na hindi ikinukulong sa dun lang. Na kailan nyo pang higitan. Kaya nyo pang higitan yan. 2-7. 2-7. Baka nga mamaya, nasa iyo yung magiging program para ma-hack ang DPWH, ang BIR, ang Bureau of Customs. Mga putang inang yan. Pag na-hack nyo yun, di ba? Parang sa mga sinasabi ko. Pero, hindi. Malay nyo, isa sa mga kaklase ninyo, membro ng Anonymous. Di ba? So, anong ginagawa ko? Anong sinasabi ko rito? Nag-open up tayo ng idea na hindi hanggang dun lang. Hindi hanggang dito lang. Labas pa yan. Tulad ng sanga-sanga o kalat-kalat na mga kable ng wire. Kable ng computer o mga ano ng motherboard. Ganun din dapat. Di ba? So, kung
Although, syempre, malaki ang sahod sa ibang bansa, sa labas ng bansa, baka kapag tinanong ka ni Uncle Sam, ano, ibang bansa na kailangan kita, ayaw mo ka kagad. Pwede naman, punta ka doon, mag-aral ka doon, magtrabaho ka doon, sa ilalim ng kanilang pamamahala naman. Pero kumuha ka ng experience, ng knowledge doon. Bitbitin mo pabalik dito. Dito mo gawin kung ano yung matutuhan mo doon o nalaman mo sa experience mo doon sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Pangalay mo, makatulong ka dito. Eh, ang kaso, ayan, nagpunta nga si 27 ng ibang bansa, doon lang sa nagtrabaho, ganyan, bla 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 bla. Pagbalik niya rito, anong ginawa niya? Nag-hack nga siya. Nag-hack naman ng mga ATM ng mga tao. Ang puta. Nagnakaw, nag-illegal. Okay, wag naman ganun. Diba? Kung sino man, mas mag-ala Robin Hood sana tayo, di ba? Ganyan. Pero ang ibig ko lang sabihin, mas maganda nga naman talaga kung ang tatawag ng pangailangan ay si Inang Pilipinas at hindi si Uncle Sam. Okay? Paano mangyari yun? Palawakin pa natin yung kompetensiya ng ating pag-aaral. Okay? So, tumako tayo rito sa mga assumptions on language and education. Basahin ko muna, the language myth, meron dalawa rito na isang fallacy at isang facts, no? Isang fact pala, isang fallacy. Language is a fixed code through which meaning can be communicated among the language speakers. So, totoo naman, di ba, na ang wika ay meron talagang mga specific mga kahulugan niya ng bawat salita na pag pinagsama-sama yung mga yan ay makabuka ng kahulugan na ginagamit para tayo magkaroon ng ugnayan sa bawat isa. No? What if, ganito na lang, sa halip na mag-stick tayo sa ganong idea na ginagamit yung wika para magkaroon ng connection, komunikasyon, what if, ganito gawin? A series of acts of identity in which people use both their personal identity and their search for social roles. So sa paggamit ng sarili nating identidad at pagtuklas ng ating gagampanan o responsibilidad sa lipunan, gamit ang sarili nating wika. Diba? What if gumawa kayo ng program na yung mga SOCMED natin dito sa Pilipinas ay nakasulat sa wikang Pilipino o nakabaybayin tulad sa mga ibang bansang Asyano. Alam ko namang alam ninyo na sa ibang bansang Asyano, ang SOCMEDs nila ay nakasulat o nakikita sa wika nila at sa alpabeto nila. Walang halong sinungalingan yun. Alam kong naniniwala kayo doon. No, na hindi naka-Greek or Roman alphabet, hindi naka-English yung kanilang mga SOCMEDs, kanilang internet, nakasulat sa kanilang alpabeto at wika. Bakit sa Pilipinas hindi ganun? Hindi ba? What if ngayon, habang nag-scroll ka ngayon sa SOCMED, habang nakikinig ka sa akin ngayon, what if ang nakikita mo ay nakabaybayin? Parang ang sarap mangyari ng isang umaga pagkagising mo, lahat na makita mo sa tanawin ay tulad ng mga nakikita sa mga bansang Asyano na nakasulat, naka-imprenta, nakatatak, o anuman, nakatarpaulin o anuman sa wika at alpabeto natin. Kaso hindi. Hindi ganun ang nangyayari. Iba ang nangyayari. Kasi nga, malakas nga naman talaga yung panlabas na impluwensya. Malakas nga naman din talaga ang epekto ng modernisasyon at ng globalisasyon. Na kung saan, sa dalawang sasyon na ito, modernisasyon sa globalisasyon, gamit na gamit ang banyagang wika. Ganon din naman sa ibang bansang Asyano. Bakit sila nasabing bansang Asyano? Napag-alaman naman na natin na ang mga bansang nakapaligid sa Pilipinas, sa Asia, di ba? Sama natin yung Japan at China. Yung mga bansang yan, mula taas hanggang baba, na nakapaligid kay Pilipinas, gumagamit ng sariling wika at alpabeta nila. Pero bakit tayo hindi? Kahit ginagamit nila yung English o anumang dayuhang wika, pero majority pa rin, nangingibabaw pa rin ang paggamit ng kanilang sariling kanila. Bakit ba ganon? Ano ba ang nakaangkla sa modernisasyon at globalisasyon? Pagkumparahin natin ang wika natin at ang wikang Ingles. Ayan. Unahin natin yung column ng Ingles. Ayon dito, siyempre babasahin ko muna.
English, language of global competitiveness. Oo nga naman. Para magawa mo makipagsabayan sa mundo, makipagsabayan sa mga dayuhan, makipagsabayan sa mga intelektuwal o mga anuman, yun ang gagamitin mong wika, ang Ingles. Kaso, ano nagiging epekto niyan sa Pilipino? Hindi lahat ng mga Pilipino, tulad nating mga nasa akademya, tayo mga nasa loob larangan ng akademya, madali lang eh. Pero hindi lahat ng mga Pilipino ay nakakaunawa kaagad ng dayuhang wika. Tulad ng sinabi ko nung orientasyon natin or unang pagkikita natin, walang masama sa dayuhang wika, dayuhang konsepto, dayuhang kultura, dayuhang kaalaman, teorya, o ano naman. Walang masama sa lahat ng yan. Ang masama lang ay kung hindi mo man lang bibigyan ng pagkakataong kilalanin, gamitin o pansinin ang sariling atin. Tulad ng ginagawa ng mga bansang nakapaligid sa atin. I-research nyo pa mula sa taas hanggang sa baba. Kasama mo na yung Vietnam, Thailand, Cambodia, etc. Middle East, sama mo na. I-research nyo pa, lahat yan gumagamit at ginagamit nila ang kanilang sariling wika at alpabeto. So hindi nagiging unfair sa kanila yon. Sa atin nagiging unfair eh. Dahil kapag sila ay pumupunta sa ating bansa, nag-a-adjust tayo sa kanila para tayo magkaintindihan. Kapag tayo ay pumupunta sa kanilang bansa, nag-a-adjust pa rin tayo sa kanila para tayo magkaintindihan. Bakit ganun? Bakit hindi sila mag-adjust sa kung anong meron sa atin? Well, pag-aralan na natin, panahon pa lang din ng Espanyol, eh may mga Pilipino ng ang pagtingin ay mas prestigyoso o mas prestigious ang wikang dayuhan kumpara sa Pilipino. Kailangan, language of the open global labor market. Obvious naman. Ang laman ng marketplace natin, naka-Pilipino ba yan? Ang laman ng Shopee, naka-Pilipino. Hindi ba hindi? Example lang yun, pero sa stock exchange, sa Philippine Stock Exchange natin, sa investing, sa investment, yung investment sa Jollibee, ganyan. Kung familiar kayo sa mga ganyan mga bagay. Sa global labor market, kung mag-a-apply ka sa ibang bansa, hindi ka gagamit ng Filipino, kundi ang wikang ginagamit nila. Siyempre yung ibang bansa, English yan. Pero may marami ring mga bansa, halimbawa sa France, kung mag-a-apply ka ng trabaho doon, hindi English ang kanilang ginagamit doon. Pranses. Sa Belgium, hindi English. Di ba kaya nakulong tayo sa ganung konsepto? Nalimutan nating protektahan ang interes ng ating mga kapwa Pilipino laban sa mga malalakas o naghaharing uri sa mundo. Noon pa lang, panahon pa lang ng Espanyol, nahirapan na tayo maprotektahan dahil may mga Pilipinong kakampi ang mga dayuhan. Hindi pala kakampi, kumakampi, pumapanig sa mga dayuhan. Paano pa yung katlo? Language of the information and communication and technology. Diyan kayo pasok. ICT. Information and Communication Technology. Nandiyan na rin yung computer. Sa larangan ng teknolohiya, lahat ng terminolohiya ay nakasulat sa wika Ingles. Pero teka, halimbawa ang laptop. Laptop. Yung taong naka-imbento ba ng laptop ay isang purong English-speaking human? At dahil na-imbento niya yung laptop, automatic sa English dictionary papasok yung laptop. Paano kung Pranses siya? At yung laptop ay salitang Pranses pala. Cellphone, keyboard, monitor, motherboard, RAM, thermal paste. 'Di ba? Yung napaka-efficient na thermal paste na yan. Sobrang tulong kapag puno-puno ka na ng memory. SSD. 'Di ba?
Lahat ba yan ay talagang naimbento at nakasulat na agad sa English na diksyonaryo? Baka mamaya Pilipino pala nakaimbento niyan at Filipino term pala yung binanggit niya. Inadapt lang nila, ninakaw lang nila. Example, meron tayong bundok, meron silang mountain. Pero yung bundok natin at yung mountain nila, in-evolve pa nila. Nagkaroon sila ng terminong boondocks. B-O-O-N-D-O-C-K. Ang puta. Boondocks? Tol, saan tayo punta? Tara, punta tayo sa boondocks. Let's go hike, bro, kasi it's parang like gusto kong umakyat ng boondocks eh. Puta, boondocks. Search nyo na lang yung boondocks na yan. Diba? Nakakalimot tayong protektahan at tulungang mapreserba ang Filipino character and heritage sa kabila ng kalakasan at paghaharing uri ng globalization culture. Again, wala namang masama sa paggamit ng dayuhang wika, konsepto, teorya, impormasyon, anuman. Wala namang masama dyan eh. Ang masama lang ay nakakalimot tayo na, uy, may baybayin, uy, may Ilocano, uy, may Kapampangan, uy, may Bisaya, uy, may Chabacano, etc. etc. Yung baybayin nga, may iba't ibang pamamaraan ng pagsusulat niyan sa bawat isla. Yung Nihongo, meron silang alpabeto na katakana tsaka hiri, kalimutan ko na. Sorry, nakalimutan ko na. Pero parang, basta, katakana o hirigani ba yun o hirigina o whatever. Pamamaraan ng kanilang pagsusulat sa alpabeto nila. Magkaiba. Sa atin, ang dami. Ang dami, pero inuna mong maghanggol-hanggol. O so, ito na, ayo, ano, okay na, ayo. Ay, parang iba pala yun. Diba, hindi pala hanggol yung okay. Anyway. Di ba, so, di ba, parang mas magandang alamin mo muna kung ano iba't ibang mga bad words sa Pilipinas kaysa yung bad words sa ibang bansa. Napakaraming bad words sa Pilipinas. Gusto niyo ng sample? Di, wag na. Di ba, parang, nagets niyo ba? Patagal ng patagal, pahina ng pahina, ang kalakasan nating ipreserba ang ating pagkakakilanlan. Sa bagay, patagal din ng patagal, palakas din kasi ng palakas ang impluwensya ng dayuhan. Anong pwede natin gawin? Wala, ito. Ang pwede natin gawin, makinig sa rant ni Sir. Makinig sa rant ni Sir Osorio. Ganun lang. Yun lang, makinig lang kayo sa kwentuhan. Nag-rant ako ngayon eh. Yun lang yung pwede natin gawin. After this, wala na. Kakain na kayo ng dinner. Ganun na lang. Palipasin na lang natin. Ganun lang naman eh. Sanay naman kayo sa mga bilisan eh. Ay, just me. Anyway, so nakita natin no kung gaano ka ah, lakas ng pagsapaw ng konseptong doon sa ating bansa. Which is nakakalungkot lang isipin na, ay talaga, ganun talaga yung nangyayari. Ano magagawa natin? Wala, makinig lang talaga sa mga itong kwentuhan. Depende na sa inyo kung paano kayo kikilos. Kung paano kayo sasampalin ng mga sinasabi kong salita. Eh wala, nagmimisto lang kiliti eh. Imbis na sampal, kiliti. Di ba? Anyway, next na natin to. Functional fixedness of language. So ano meron dito? Nababanggit dito na may mga traditional na pamamaraan sa atin, no? May traditional na pamamaraan sa pagdulog, paggamit ng dulog para makita natin yung kahalagahan no ng pagkakaiba ng wikang Pilipino at Ingles. So meron dalawa, isang Pilipino, isang foreigner ang nagbigay ng kanilang approach no sa kanilang pag-unawa sa Ingles at Pilipino. Unahin natin yung Pilipino, si Sibayan. Ayon kay Sibayan, no, 1974, Filipino is an integrative motivation means to be a full participant in the culture of the speakers of the second language. So para mas maging pasok tayo
sa kamalayan na meron talaga sa Pilipino, hindi lang wika, kundi pati kultura at pagkakakilanlan, lahat na. Sumama tayo. Makialam tayo. Dumamay tayo. Full participant nga eh. Ang kaso hindi nagiging ganun ang nangyayari. Sa halip na full participant ang nangyayari, nagiging full FOOL participant tayo na nagpapanggap na tayo ay sumusuporta sa baybayin, bibili-bili ka pa ng mga damit, bag, o ano man na may tatak na baybayin, idolize mo na may PUP na baybayin, pero mali-mali naman ang pagkakasulat, ang nakalagay, paupa. Anong paupa ang pota? O, tamaan niya mga tinatamaan dyan. Di, sabay tingin sa idolize niya, o nga, no, mali yung pagkakasulat ng baybayin ng PUP dito. Pero binili mo. Sinuportahan mo na yung kapitalistang nag-romanticize sa ating kultura na isahan ka pa dahil akala mo tama yung pagkakasulat sa baybayin. Bobo ka eh. Joke lang. Joke lang. Joke lang. Di ba? Joke lang ha. Ganun nangyayari eh. Samantala, sa English, totoo naman to, yung binanggit ni Sibayan. Samantala, instrumental motivation means to use the language and access to opportunities. Totoo naman. Nagagamit sa iba't ibang oportunidad ang paggamit ng wikang Ingles. Pero malamang yung mga oportunidad na yan ay depende sa senaryo, case-to-case basis lang yan. Halimbawa, kung oportunidad, halimbawa lang, nagkaroon ka ng oportunidad, magkaroon ng side job, naging kargador ka sa palengke, ganyan, whatever, naging panadero ka sa bakery, malamang ini-interview ka doon ng amo mo sa palengke, sa trucking, sa panaderya, whatever. Hindi naman ng English yan, di ba? Pero dahil case-to-case based, halimbawa, nagkaroon ka ng oportunidad sa akademya, makapagturo, o sa kumpanya, makapagtrabaho, ganyan-ganyan, ayos yun, okay yun, magagamit yun. Pero sa loob na ng trabaho, hindi naman laging ganon. Na purong Hangul, Japanese, Nihongo, English, whatever, di ba? Hindi naman ganon. So, isang Pilipino yung nakakita nun. At merong isang foreigner na may napansin din, si Tollefson. No, ayon sa kanya, yung English is an instrumental role as the language of learning in the important domain. Story naman. Halimbawa, sa kurso ninyo, class, ang daming mga terminolohiya sa inyong kurso, sa major subjects ninyo, na nakasulat sa wikang English, na mahalaga na dapat nyo rin malaman. Di ba? Pero maganda rin na dapat nyong maunawaan. Hindi lang yung mismong termino ang inyong malaman, kundi dapat yung mismong kahulugan ay inyong maunawaan. So, paano nyo naman ito ipapaintindi at ipapaunawa sa hindi nakakaalam? Tulad ko, wala naman ako kaalam-alam sa kurso ninyo, sa field ninyo. O paano ko mas maunawaan yan at maintindihan yan? Ipaliwanag nyo yan sa akin gamit ng wikang pareho tayong magkakaunawaan. Oo, nakakaunawa ako at mabilis ako makapagsalita ng or compose sa wikang Ingles. Pero, halimbawa, paano kung hindi? Paano kung ordinaryong mamamayan lamang ako? Gagamitan mo ko ng thermal paste? Baka mamaya, pag narinig ko yung thermal paste, maghanap ako sa supermarket sa area ng mga toothpaste. Miss, may thermal paste ba kayo dito? Ha? Thermal paste? Saan ka makita ng thermal paste sa supermarket? Di ba ganyan? So, kailangan natin ipaliwanag sa wikang maunawaan na kagad natin. O, ayan, sunod, Filipino, sabi ni Tollefson. Symbolic role as unifying language and the language of nationhood. Ang putik, isang foreigner pa ang nakapansin na may malaking gampanin ito. At talaga, well, totoo naman, no? Mas mabilis ang pagkakaisa kung ating ginagamit na wika ay ating sinailangan sa ating bansa. Ano? Filipino. Mama ko, retired English professor, alam niya yan. Pero hindi naman siya nag-English sa bahay. Except pag galit siya. Bullshit! Gagawin siya. Bullshit! Medyo ko lang. Meron, di ba? Pero hindi siya nag-English sa bahay. Ibig sabihin, nile-level niya. Sa trabaho lang. At kinikilala niya kung sino yung mga kausap niya. Di ba? Class sa Pilipinas, hindi lahat
kaya makipagsabayan. Ang iba pa nga ay gumagamit ng mother tongue-based multilingual education. Mas mabilis ang ating pagkakaunawaan, mas mabilis ang ating pagkakaintindihan, mas mabilis din ang magiging pagkilos natin gamit ng ating sariling wika, learner's mother tongue. Hindi ba? Hindi niyo ba napapansin nung elementary tayo? Mas tutok ang mga teachers natin, natandaan ang adjective, pronoun, noun, verb, conjunction, and etc. and etc. Pero hindi tutok sa pang-abay, ano man. Pati yung yung sentence construction, mas tutok doon sa English kaysa sa Filipino. Sinasabi ng mga survey at ng mga ratings sa balita ngayon na mababa tayo sa English, siyensya at matematika. Malamang mababa yun. Dahil paano maunawaan ng isang grade 3 student ang English subject na first time niyang aralin, pero tinuturo mo gamit ang wikang English kaagad? Nagets niyo ba yung punto ko? Na first time niyang aralin ang wikang Hangul. Pero habang tinuturo mo yung Hangul sa kanya, ay nag-Hangul-Hangul ka na. What the fuck? O paano siya matututo? Class sa Japan. Ito na naman tayo sa Japan. Ang science, math subjects nila, tinuturo nila yun sa wikang Nihongo. Tingnan nyo ano naging kagandahan sa kanilang teknolohiya, sa kanilang bansa, sa larangan ng siyensya. Hindi ba? Last lecture natin talagang pinakita ng Japanese ang kanilang paninindigan sa sariling wika at kultura. Sila pa yung mismo nagbigay sa atin ng kautusan na dapat magkaroon tayo ng wikang pambansa. Yung last lecture natin, yung nationalismo at lipunan, panahon ng Hapones. Sabi ko doon, nabanggit ko rin doon na itinuro rin nila ang wika ni Hongko pero hindi nila ipinayakap. Pinapakita lamang na pwede tayong matuto at mag-aral ng ganyan pero meron pa rin tayong dapat pagtuunan ng pansin ng ating sariling wika. Bakit yung mga bansang Asyan, bansang kapitbahay natin nagagawa yan pero Pilipinas hindi? Actually, tanong din sa akin ng mama ko yan eh. Hindi ko rin nasagot. Dahil hanggang ngayon, napapaisip pa rin ako. Baka dahil dito, sa monolingual assumption, meron na namang fallacy. So, meron dalawang monolingual assumption. Una natin yung number 1. Monolingual fallacy, English as a foreign language is best taught monolingually ayon kay Philipson noong 1992. Panahon ng Espanyol, ay panahon ng Amerikano. Na kung saan tinuturo nila ang wikang Ingles, gamit din ang wikang Ingles. Sa bagay, tama nga naman daw yun para sa kanila. Na habang tinuturo mo ang wikang Ingles at ang kulturang pang-Ingles, gumamit ka ng wikang Ingles. Anong nagiging epekto nun? This affects what? Monolingual Western cultures are largely ignorant of bilingual and multilingual cultures and hold negative stereotypes about such cultures. Biglang naging Indian ang putek. So, ibig ko na sabihin, wala silang pakialam kung anong kulturang meron tayo habang tinuturo nila yung kanilang wika at kultura. Wala silang pakialam kung anong meron sa ating bansa, kung ano-ano yung mga wika sa ating bansa. Basta may turo lang nila ang kanilang wika at kultura. At dahil doon, ano nagiging finished product? Ano naging outcome? Ayan na example. Nagkakaroon ng mga monolingual language policies at English is taking on new global lingua franca. Teka. Paano ba nagkaroon o paano ba naging universal language ang English? Saan, kailan, sino, paano, naitakda, dinisisyonan na wikang English ang universal language. Samantalang noon, way back
panahon ng mga pananakop at ng mga eksplorasyon, Mandarin ang nangingibabaw eh. Dahil sa kultura ng mga Inchik ng pangangalakal. Mahilig silang makipagkalakalan. Alam nyo, class, hindi pagayabang. Nakapunta na ako ng Middle East, sa Dubai at sa Qatar. Unang alis ko yon ng bansa sa buong buhay ko. At una ko napuntahan, Dubai. Ni-research ko yung Dubai. Wow, advanced. Maganda yung lugar. So sabi ko, mapapalaban ako ng Inglesan dito. So ginawa ko, yung normal na English ko. Kaso, nahirapan pa ako kausapin yung mga Arabo. Halimbawa, naghahanap ako ng tumbler. Hindi mo pwedeng sabihin, excuse me, do you have another spare of this one, tumbler? Do you have another stock for this? Or, halimbawa, gusto mo ng ibang flavor. Excuse me, do you have any other flavors for this coffee? Or do you have extra? Hindi ganon. Ang tutuan ko, brother, have, you have, no have, no have, no have. Thank you. No, problem no. No have. Brother, flavor, have, no have, no have. Oh, no problem. Ganon. Maganda yung bansa nila, advanced. Sabi nga ni Mama, sa Pilipinas lang nagpapaka-fluent ang mga Pilipino. Diba? Pero again, walang masama sa mga wika at kultura ngayon. Walang masama dyan. Okay? Nililinaw ko lang. Number 2 tayo. Number 2. Oops, nawala. Number 2. Ba't ay lumipat? Oh, baka may nagko-control na naman dyan. Number 2. Ayan. Code separation postulate. The presumption of the need to preserve language purity and to avoid language mixing, especially in educational context. Anong nangyayari? Merong bilingual education policy. Anong meron sa bilingual education policy na yan? Sinasabi rito, na kung hindi English, siyensya o matematika ang subject, Filipino dapat ang gagamitin. Pero kung English, siyensya at matematika ang subject, minamandato na English ang gagamitin panturo dito. Doon bumabagsak, o siguro yun ang nagiging dahilan kung bakit bumabagsak ang mga mag-aaral. Diba nababalitaan nyo naman yun? Sa scoring pagdating sa English, Science, and Mathematics. Okay, posibleng iba, biyasa, ganyan, pero hindi lahat. Paano kung nasa public school? Paano kung nasa probinsya? Diba? Alam niyo yun, alam niyo yung kalagayan sa probinsya. May mga elementary schools sa mga kanayunan o mga liblib na lugar, pero walang high school. Malayo pa. Paano sa lugar nila? Na hindi, una sa lahat, katutubong wika, hindi Tagalog ang kailang unang wika. Hindi rin English ang kailang ikalawang wika. Kundi Maranao, Tausug, Chabacano, Ilocano, Kapampangan, Bicolano, etc. Paano yun? Nagturo kami sa mga Aita. Nung dumating kami doon, ang mga Aita na-impluwensya na rin ng modernisasyon yan. Nakapantalon na yung iba, nakadamit na yung iba, at marunong na makipag-usap sa Ingles. At may mga edukado, marami ng edukado pagdating sa akademya, pero mas marami silang mga katutubong kaalaman kumpara sa ating nasa syudad. Nagturo kami sa mga Aita Ambala sa Bataan, Dinalupihan Bataan, way back 2018. Ang sabi ng tribal leader doon, sana kapag kami magtuturo, babaan pa namin yung level ng wikang Tagalog. Babaan pa namin yung level. Wag namin galingan, kaya kung mag-English man, ay wag na lang ding galingan.
Dahil hindi yun yung una nilang mga wika. Hindi Tagalog at English ang unang wika ng mga Aita, ng mga dumagat. O ngayon, ang tanong dito, 2-7. Sa ibang mga subject nyo ba na hindi konektado sa English, siyensya at matematika, Filipino bang ginagamit na panturo? Tingin ko hindi. Naniniwala ako hindi. Baka nagko-code switching din yun, tulad ko. Ayos lang yan. Dahil nakaunawa tayo pareho. Pero lagi natin tandaan, hindi pare-pareho ang level natin at sitwasyon natin. Paano yung mga nasa laylayan? Kaya matuto tayo lumibel, makiramdam sa ating lipunan. Hindi yung basta-basta lang tayong sasalita ng depende sa ating kagustuhan. Kahit Filipino ginagamit mo, baka mamaya puro teorya tao o petsa ang binabanggit mo, magmukha ka lang intelihente sa harap ng maraming tao. Hindi ganun yun. Okay, so ano pwede natin gawin? Maraming mga iba't ibang mga pedagogiya o pedagogy para sa multiliteracy. Pero magbigay tayo ng isa. Ayun, pedagogy to multiliteracy, multilingual literacy. Ano meron dito? Acknowledges that language serves many ito emphasize ko yan. Acknowledges that language serves many different functions ranging from the basic communication functions to more complex cognitive processing, personal, affective, and social identification functions, such as particularly true for ethno-linguistically diverse cultures such as Philippines. Uy, Philippines, number 1. Alam nyo, ang dami kong sinabi ngayong gabi. Ang pinaka-punot dulo lang naman na ito, ang paggamit lang sa lahat ng aspekto, sa lahat ng profesyon, sa lahat ng level, sa lahat ng bahagi ng akademya, sa lahat ng usaping intelektual, sa lahat ng usaping scientifical at technical, ang paggamit lang ng sariling wika ang punot dulo nito. Na siyang matagal nang ginagawa ng mga bansang nakapaligid sa bansang Pilipinas. Kaya nga sabi ko noon, kaya pala nakahiwalay tayo. Kaya pala napapalibutan ng tubig dahil itinakwil tayo ng mga kapitbahay natin mga Asyano dahil tayo, Pilipinas, ay hindi gumagamit ng sariling alpabeto at wika natin. Nagiging mga Pilipino lamang mga Pilipino kapag ang usapin ay Pilipino o nagiging mga Pilipino lang ang BSCP 27 tuwing Miyerkules ng gabi alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Damn! Nare-real talk ko ata kayo. Baka mamaya, nare-real talk ko. Pero ayos lang yan. If learning brings you disturbance and curiosity, then that's real education. If learning gives you comfortability, then you should seek for more. O, English na yan, ha? Kung binibigyan ko, baka nga mamaya hindi pala sa mga sinasabi ko na impormasyon o ito mga kinukwento ko sa inyo yung nagbibigay ng disturbance sa inyo. Baka mamaya pala yung way ng pagsasalita ko yung nagbibigay ng disturbance sa inyo, no? Baka mamaya pala, sir, hindi po ako nagsasalita ng bad words. Baka mamaya yun pa pala, no? Nilagay sa evaluation. Sir Osorio's favorite word, utang ina. Alam nyo, parang sining lang naman din talaga yan eh. Na kailangan magbigay ng gambala at kuryosidad sa atin
nang sa gayon ay mapaisip tayo at maghanap pa ng dagdag na kaisipan, kaalaman, kamalayan. Doon tayo matututo, doon tayo magkaroon ng character development eh. Hindi lang sa laging pagtango ng ulo kapag may sinasabi si mama, sir, at pagpikit-pikit na mata kapag ikaw ay nag-review ng iyong binabasa dahil may exam kinabukasan. Di lang hanggang doon, kundi hanggang sa pagtanaw sa malayo, hindi yung lutang pagtanaw sa malayo at pagtingin na ano pa ba ang pwede kong iangat, ano pa ba yung kaya kong higitan, ano ba itong mga naririnig ko, dapat ko bang paniwalaan? Kaya sa usapin natin itong globalization na ito, paano nga ba natin makikitang nakatutulong talaga? Pwede natin ito makita rito. What language should be used to ensure that students learn what they are supposed to learn? At hanggang ngayon, tinatanong pa rin sa atin yan. O hindi pala ganon. Ba't hanggang ngayon, tanong pa rin yan. At hindi pa rin nasasagot. What language should be used to increase the likelihood that students attain the learning goals of formal education? What language or languages should students learn? What language or languages should students attain proficiency? Itanong niyo yan sa Japan, China, Korea, Thailand, Malaysia, Hong Kong, Cambodia, Vietnam, Indonesia, Brunei, Middle East countries, European countries except England and UK. Itanong niyo sa kanila yan. Ang isasagot nila, syempre, yung kanilang wika. Pero itanong mo yan dito sa Pilipinas, alam na natin yung sagot dyan. Alam na natin kung anong isasagot nila dyan. Ngayon, balikan natin yung larawan na to. Oops. Ayan, no? Ibig sabihin, kahit ako, yung panahong nag-aaral pa ako, at kahit kayo, iisang sistema ng edukasyon lang umiiral sa hanggang ngayon. At ang sistema ng edukasyon na umiiral sa hanggang ngayon ay sistema ng edukasyong hindi nakikinabang ang mamamayang Pilipino, kundi ang nakikinabang ay ang mga dayuhan. May sistemang nagmimistulang cancer sa lipunan na kung saan sinasabing kabisaduhin mo to, kabisaduhin mo yan, na sa gayon umunlad ka. Mabuhay ka at makabuhay ka. Pero kakakabisado mo ng mga bagay-bagay na yan at kakaulit-ulit ng siklo na yan sa buhay mo habang ikaw ay nagtatrabaho na, ang umuunlad lang ay ang iyong bulsa. Sa bagay, noon pa lang kasi ay tinuruan tayo ng konsepto ng pagkamakasarili. Walang tinuro ang mga dayuhan sa atin na balikan ang kapwa natin. Ang mga praile, sinasabi nila yan, sinasabi nila ngayon para maging mabulaklak ang kailang mga sermon sa simbahan habang sila ay nagmimisa ng panahon ng Espanyol. Sa aming mga teacher, ang hirap-hirap ng promosyon. Kailangan namin mag-aral muli para kami ma-promote. Mag-aral, makakuha ng dagdag na kaalaman ba o kakayahan? Kukolektahin namin yung mga papel at ipapasa. Dugtong kami baka kayo rin, dugtong tayo ng dugtong ng mga label sa pangalan natin. Engineer Carmelo Osorio, MA, PhD, LPT, RK, CPE, CEME. Daming nakalagay sa pangalan ko. Sa dami ng nakalagay na label sa pangalan ko, nagagampanan ko ba lahat yan? Baka mamaya palamuti lang yan para magmukha kang kaangat-angat.
Yung pagdadagdag ng mga label na yan sa pangalan natin ay epekto lang din ng globalisasyon yan. Globalisasyon yan. Kaya nagiging sakit. Kaya nagiging sakit sa lipunan ang sistema ng edukasyon. Bukod sa nagiging sakit sa lipunan ng sistema ng edukasyon, kinukulang pa tayo sa pondo. Hey, flex. Kinukulang pa tayo sa pondo. Kasi kinukurakot eh. Ano? Tamang flex, ano? Tamang connect ng lecture sa damit. Pero, paano kung hindi? Paano kung mabayaran na ng CHED yung 300 million na utang nila kay PUP? O, di nyo alam yan, no? Paano kung sapat ng pondo sa edukasyon? Ito mga naririnig natin, kahit yung mismong ibang mga subject, kakalas na sa kulturang mapangkahon at kinukulong ang mga estudyante sa loob para paglabas ay bagong luto, lutong-luto na at hindi na pwedeng lutuin pa. Wala nang magagawa, wala nang makuha ng sustansya o anuman dahil sila na mismo yung sustansya na magbibigay ng nutrients sa mga dayuhan na ito para sila ay mabuhay. Samantalang yung pinaglutuan nila at pinagkuhaan nila ng mga hilaw na pagkain, ayun, nabubulok. Paano kung carrots ka? Hiniwa-hiwa yung carrots. Hindi naman lahat yun lulutuin, di ba? May mga tinatanggal doon. Paano kung patatas ka? Binalat-balatan yung patatas. Hindi ba? Masalimuot ang kalagayan. Pero ano magagawa natin doon? Makinig lang sa rant ni Sir? Nag-rant ba ako? Makinig sa sinasabi ni Sir? Makinig sa kaibigan sa katabi? Makinig sa music habang nakikinig kay Sir? O uminom ng kape? Di ba? Hindi natin alam. Bakit hindi natin alam? Kasi nagsisimula pa lang tayo. Bahagi pa rin ito ng pundasyon. Ngayon, BSCPE 27. Nasaan dito mula pa noon? Orientasyon natin. Ang sinasabing pareho lang, katulad lang, itong Filipino subject sa grade 12 at grade 7. Nasaan dyan ngayon ang teoryang bawaw, teoryang tararabong de ay, dinamiko ang wika? Nasaan? Wala. Wala. Ang meron lang, tama, for the cloud. Ang sabi, for the cloud lang. O nga, ang dami nyo palang chat ah. Sample sir, yung anong malutong? Pero damang-dama ko, relate. Ha? Anong sinasabi nyo? Baliw ba kayo? Ano, tinatype nyo rito? Di ka naman ano? Makabaliw ata to eh. Medyo ka lang. Yun, di ba? Kaya, anyway, gusto ko lang stop sharing to summarize, to sum it up. Wow, English. No? Oh, may baliw nga. Tumawa lang ng basta-basta. Wala namang sinasabi. Sabi ko, gusto ko nang stop sharing to para to sa amin. Ano nakatawa doon? Baliw talaga to. It's the religious people somehow. De Jesus eh. Ay, joke lang. Diba? So, wow, parang may meaning yun, no? May something meaning din, no? Oo, PSCP 27. Napakasalimuot ng kalagayan ng sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Napakagulo dahil noon pa lang din problema na talaga kung saang wika tayo at kultura tayo didikit o didikta. Pero bakit pinoproblema ng mga Pilipino yan? Bakit ko sinasabi problema yan? Kasi pinoproblema ng mga Pilipino. Pero dapat na hindi pinoproblema yun. Kaso gano'n ang nangyayari. Ngayon, bilang computer engineering student na nasa ikalawang taon,
bata pa, fresh pa utak, isip bata pa, petiks-petiks pa. Pagtuntong nyo ng third year, fourth year, posible hindi nyo maalala itong mga sinasabi ko eh. Wala, hindi nyo maalala to. Dahil pagtungtong nyo ng third year o fourth year o ng second sem pa lang, wala na, babalik na kayo sa pagkakakuhon ninyo sa kahon. Pansamantala kayo ng alaya. Second sem na, third year, fourth year. Kaya ikaw na nakikinig ngayon dyan, hoy, tingin dito, tingin mo na, patapos na tayo, tingin ka muna. Putang ina mo. Ikaw, dive down. Kaya ikaw na nakikinig dyan, tanongin mo yung sarili mo. Hindi na panahon ang tanong kung ano ang ambag mo. Ang tanongin mo ngayon sa sarili mo, paano ka magiging kapakipakinabang sa mga kababayan mo? Paano ka makatulong sa kapwa mo? Ikaw, tumingin ka dito. Hindi ka tumitingin eh. Diba? Hindi lang ito usapin ng edukasyon, globalisasyon, nasyonalismo, lipunan. Hindi na ito usapin ng ganun. Higit pa yan dyan, tol, ate, kuya, be. Higit pa yan dun. Kaya ngayong gabi, pagkatapos mong kumain, pag nilay-nilayan mo yung sinabi ko, kahit kailan mo pag-isipan, pagkatapos mong kumain o ano mang ginagawa mo ngayong gabi, isipin mo, o nga, no. Pero sana, yung oo nga, no, mo, ay hindi lang humantong sa, bahala na. Hindi ganun. Magbukas sana pa ng dagdag na kamalayan at bukas na isipan itong tinalakay natin ngayong gabi. Ganyan pa man, BSCP-27. Hindi ako galit. Alam niyo lang, ganun lang ang salita. Pero, salamat sa oras na inyong ipinasok. Salamat sa oras na inyong ginugol. At salamat sa pagpapasensya sa ilang linggong wala ako. Oo. Nagpaparamihan ata kami. Yun. Pero tapos na ang mga graduation sa PUP. Tapos na yung mga agenda sa paglilibot sa PUP campuses. Kaya saan ninyo na gabi-gabi na tayo, linggo-linggo na tayo makapagkita, face-to-face man o online. Saan nyo na yan. At bagamat, siyempre, kung may mga emergency, di naman natin pwedeng magpanggap na okay lang ako, kahit di ako nasaktan, o okay lang ako, kahit wala kami kuryente. Okay. Ano man, mga unforeseen circumstances, di natin may iwasan yun. Kuryente, di natin may iwasan yan. Pero, at least, masasabi ko na natapos na ang pulilibot sa mga PUP campuses. Tapos na yung pag-out of town. Kaya, ito na. Bukti na tayo. Yun, so, salamat sa gabing ito, 27. Stop recording ko lang. Nang sa ganun ay makapag-class picture na tayo. Salamat sa gabing ito, 27.